magluto. Nakakain na tayo, tapos kailangan natin magluto para matapos tayo. Balikan natin itong kamote. Ito yung ilalagay natin instead of patatas kasi wala tayong nakitang patatas. Pwede naman yun kasi yun lang kasi nadaanan natin na tindahan. Hindi ako pumunta ng palengke. Kaya patatas sana bibilin ko, kaso lang wala. Kamote na lang nilagay. Yan, binili ko. Tsaka nakabili tayo ng talong. Ayun. Balatan natin. Para ano natin to sa ating nilutuing kaldereta. Hindi na ako naglalagay ng ng carrot kasi hindi naman kinakain nila. Ako lang ang taga-ubos talaga. Totoo lang. Hirap-hirap. Nag-diet nga tayo, tapos taga-ubos lang din ang tira kasi. Kaya hindi matuloy-tuloy ang diet natin. Mag-workout na lang tayo araw-araw para iwas Hindi na-receive yung aking Shopee kahapon ni Kim. Sana ngayon okay na. Na-receive natin para tayo bago umalis. Okay na yung ating order. Yan. Balatan na natin. Nakakainip. Gusto na kaagad mabalatan eh. Kasi alis tayo maya ay magpapaturok na ng anti-rabies. Tapos Lunes magpapa-deworming tayo kay Chiki kasi may deworming tsaka anti-rabies. Kaya ayun, kailangan natin punta tayo doon para maano natin yung ating alaga madala. Kaso lang dalawang alaga ko. Wala mo paano ko sila bibit-bit yung parehas. Diba, ang hirap ng ganun. Talaga nga naman. Dalawang alaga mo. Hindi mo na alam paano bibit-bitin yung mga alagad mo sa buhay. Nga pala, itong ating bell pepper na to ay sariling harvest natin sa ating garden. Ayan, nakakuha tayo doon ng ilang beses na ako nakakuha doon. Meron pa tayo uli kukunin uli doon kasi hinog na rin. Kaya i-consume na natin para pagkuha natin ulit bago na naman ulit. Nanlalaban ka ha. Ayun. Sino mga kamami dyan na kapag walang patatas ay kamote ang ginagamit? Kasi ako ganyan eh. Pag wala akong makitang patatas, kamote yung nilalagay ko. Kaso lang hindi umaaber sa ating mga kids. Ayan. Alam natin ang ating sibuyas. Kalatan na natin. Tapos bawang.
konti lang naman yun kasi good for 3 person lang. Hindi naman kami marami dito. Wala sila strawberry, sila sak, wala. Kaya ang ating luto ay konti lang para araw-araw iba. Kasi hindi naman sila umuulit ng ulam. Mga arte sila. Natin ang luma nating phone. Ito yung luma kong cellphone. Tapos ito yung iPhone ko. Kailangan palitin na rin kasi ng battery yun. Kaya instead magpalit tayo ng battery, bumili lang tayo ng ng bago kasi reply lang na ito mga kabibilo na nag-chat sa akin. Mga amiga ba? Ano kayo? Turugin natin ang ating bawang. Siya na. Salamat sa pag-antay. Ating sibuyas, bawang, itong ating bell pepper. Itatanim ko, try kong itanim baka mabuhay kasi ito na-harvest ko to sa tray lang din na sa aking mga experiment lang din na tanim-tanim. Malay mo mabuhay, diba? Okay. Itago natin yung pagkain ni Chiki. Ito yung pagkain ni Chiki. Ayan, may mga taba-taba ng baboy yan at saka sari-sari. Kasi, for sure, ay kakainin niya ni Meng. Hindi ko nga pinapakain na yan kasi bad siya eh. Tinagat niya ako eh. Tuloy na nakapaturok-turoy ako ngayon. Kaya hindi siya nakakatawa sa akin. Hindi nga lumalayas. Gusto ko lang lumayas dito yan. Para tapos na. Dito tayo sa ating kusina. Ayan. Gawin natin ang ating mga ingredients. Mga anig-anig ba. Ayan. Barat tayo ng ating ibig sabihin tumapit tayo ng konti. Konti lang. Ito yung ating patatas. Natin ang ating bagong phone kung malinaw. Yung ating chicken, kunti lang siya kasi para good for isang konsumuhan ba. Pero nalinisan ko na kung ulitin lang naman natin ang paghuhugas kasi nahugasan ko na to. Dito lang natin hugas.
Kasing tigas ng ulo ni Alex. Tigas. Tigas pa rin. Karaniwan sa chicken, binabalatan ko siya kasi ewan ko ba, natin daw kasi yung mga ano-ano balat-balat ay yan dun ang cholesterol, kaya halos ang chicken ay balatan ko. For 3 persons lang yan kasi mahirap pag madami tayong piniluluto tayo wait lang mga kabibilog ko. Lagyan natin ang oil ng ating tayo sa luto-luto. Walang ibang kundi magluto. Tsaka tinatry ko ang ating bagong biling cellphone kung malinaw ba. Sabi ni Alex, oo naman daw. Kaya try natin sa video. Kasi yung isa ko kasi talagang puno na yung mga kabibilap. Hindi ko na siya talagang magamit-gamit ng maayos. So, anong kalupit. Pala mga kabibilab, chika lang ako sa inyo. Sino bang nakaka-relate sa akin na masyadong mabait ang aking biyanan? Alam mo kung bakit? Kahapon kasi diba umalis ako kasi kinuha ko yung bag ko sa Makati. Ayun, nakaka-relate na naman ako na ganito ganyan, na kesyo daw nakikipagtagpo ako kung kanino, ganyan. Eh, ano pa bang problema niya? Diba nga hiwalay na kami ng anak niya? Ano bang problema kung mag-boyfriend ako, diba? Bakit ganun? Kung anak niya ang may kabit tapos defensive siya, kung umalis man ako o may gawin man ako, kasi kinuha ko yung back pay ko eh. Alam naman, every time na alis ako eh, kailangan i-video ko pa kung nasan ako, ganun talaga. Hindi mo naman makukontrol na buhay ko kasi una sa lahat, siniraan mo na ako eh. Ngayon na malaya na ako sa buhay ko, sisiraan mo pa rin ako. Tama na, matanda ka na, mamamatay ka na ganyan. Sana itigil mo na yung bunganga mo kakasira sa mga kapitbahay. Yung mga kapitbahay ko naman dito, kung gusto nyo bumuntot kayo sa akin mula umaga hanggang gabi kung nasan ako, o sa Friday ha, magbo-ballroom kami ng mga kapatid ko, gusto nyo sumama kayo magsasayaw doon, bantayan nyo ko mula para hanggang pag uwi ko dito updated kayo. O punta ko sa mga kapatid ko Biyernes, Sabado, Linggo, abangan nyo, ibablog ko yung mga kabibilab para may ebidensya ako na pag umaalis ako na sa mga kapatid ko lang din ako. Tsaka wala na akong iniingatan kasi hiwalay naman na kami. Bakit kailangan mag-ingat pa ako? Siniraan niya na ako ng siniraan. Siraan niya na ako habang buhay. Ganun lang yun. Hindi ako natakot sa kanya kasi wala man siya ebidensya eh. Diba? Kaya sa mga Annabelle dyan na biyanan, kung kayo maninira, sige, isagad nyo na. Ebidensya ba? Wala na salisalitaan. Yun. Presentan nyo na sa korte kung may ebidensya kayo na nagluloko talaga yung manugang ninyo. Mabuti nga yun eh, para magkaalaman talaga ng totoong ginagawa. Kasi iniwan na sa kanya kahapon si Dana, parang big deal sa kanya na gumala daw ako, na nanlalalaki daw ako. Sana nga totoo eh, para pag uwi ko nung nahihilo ako, may nag-comfort sa akin eh. Nakakahilo kaya yung kahapon na nangyari sa akin, akala mo'y mamamatay na ako. Sana talaga totoo, para may nag-comfort sa akin sa jeep, sa bus. O, diba? Sira na naman ang ganda ko sa iyo eh. Imbis na okay ang mood natin na naisingit ko na naman yung ugali ng biyanan kong Annabelle Rama. So, hindi ko na nga pinag-iintindihan kasi matanda na yan. Malapit na yan kunin ni Lord, saka walang hiya niya sa akin. O, kada alis ko, videoan mo ko, kaya sumama ka. Maging buntot ka, kung saan man ako pupunta.
Kaya sa Biyernes, ibablog ko na yung pag-alis natin para alam ng mga kabibilab natin kung nasan tayo. Pupunta ako sa kapatid ko. Yung kapatid kong taga Project 4 inagaya ng ballroom. Nilibre niya na ako, biniyaran niya na. Kaya sasayaw na lang tayo, ayaw pa. Kaya sumama kayo mga kabibilab. Bibidyohan ko yun para alam ng mga kabibilab natin yung totoo. Huwag na tayong eliminate natin yung mga Annabelle drama na biyanan na yun nga, parang relate nga ako kay Sarah eh. Yun nga lang, si Sarah may pera na gagastusin yung anak niya. May ano, yung asawa ko naman kasi wala naman, kuripot niya. Kuripot nga, anong gagastos, anong wawaldasin natin doon, padala nga, halos binabawasan pa. Kailangan pang singilin pag kulang siya sa padala. Diba? Tsaka alam din naman ng mga family friends namin, yung mga kaibigan namin, close friends namin, alam din naman ng dahilan ba't kami naghiwalay. Alam nila, open ko rin sa kanila yung sobrang higpit sa pera nga na akala mo lagi siyang niloloko, inaano sa pera. Yeah, okay lang yun. Minsan ka lang naman maano sa pag-alaga sa mga apo mo. Big deal pa sa'yo. Ako nga, habang buhay ko nang inaalagaan yan eh. Wala naman narinig ka ba sa akin? Hindi naman kasi yun binabanggit pa. Kung nag-aalaga ka man sa apo mo, kusang loob mo yun at apo mo naman yun. Anong gusto mong alagaan, mga apo ng mga kaibigan mo? May naitulong ba sa'yo yung mga kaibigan mo? At least kami may naitutulong sa'yo. Kung may problema ka sa ganito ganyan, mga anak ko din ang tinatawag mo. Kaya sana okay lang sa'yo kung minsan maabala ka din. Kasi alam nga naman, ikaw lang nakakaabala sa amin. Buti na nga lang, naban ka dito sa bahay ko kasi chismosa kay. Hindi ka natuloy makapunta dito. Ayun. Yun ang mapala mo. Biyan ng Annabelle drama. Yan ang mapala mo. Ako ayokong mambastos. Pero kabastos-bastos ka sa pakikialam mo kahit hiwalay na kami. Huwag ka na makialam sa buhay ko. Kung mag-boyfriend man ako, wala kang pake. Kasi hiwalay naman na kami. Wala nga akong boyfriend. Gusto mo, bigyan mo ko. Para totoong meron. Diba? O, ayan, bigyan mo ako para totoong meron. Okay? Bye-bye. Antayin ko yan. Bigyan mo ako ng maraming pera. Yung boyfriend maraming pera. Baka sakali pang magbago ang isip ko. Pero joke lang yun. Charot-charot lang yung mga kabibilab na maraming pera. Basta yung tanggap tayo at i-respeto tayo, okay na sa akin yun. Bye! Good vibes lang. Hybrid naman lang inyong kaibigan. Bye-bye.